Alam mo nakita ko dito, na parang meron na ditong kailangang mag-move forward sa life niya, pero hindi maka-move forward kasi puwedeng hindi siya sumasakay dito sa shift na 'to or sa pagbabago na 'to. Or meron siya ditong tinatakasan or tinatalikuran na something, okey? So, hindi ko alam kung ano nangyayari rito, pero nakikita ko na parang this person or this individual goes into circle at hindi siya nakakaalis dun. Ano ba yung parang tinatawag nila na parang Bermuda Triangle or whatever, no? So whatever the case may be, no, ayaw niya, mga babes, no, na gumawa ng movement, okay? Kasi pwedeng may fear na baka lumusot siya doon or whatever it is, no, na parang konting galaw niya lang, no, parang ayaw niya ng pagbabago kasi baka mahirapan siya sa pagbabago na yun, no? Or pwedeng ayaw niya talagang magbago. Okay? Kasi hindi ko alam kung bakit ko ginamit yung Bermuda Triangle kind of thing. No? It looks like a magical thing. Okay? Kasi there's this kind of study wherein it's not true. Okay? That Bermuda thing. And it gives me this kind of message na i-example ko yun for that because it's something here na kailangan mangyari, no? Naturally or mag-unfold dito sa situation na to. Kumbaga parang maaring papagitna or pumagitna rito si universe, no? Sa buhay ng taong ito. So let's see if that is you or that is the person that you're dealing with or that you will deal here or that you have dealt already with. Yeah, someone here needs to restart his or her life. Needs to restart. Someone here needs to restart yung buhay niya. Simula ng tama, ng bago, ng maayos, no? Ng fresh. Let's see what's going on right here. No? Tsaka, how does this affect you or this individual here that you're dealing with? Okay? Yeah, someone needs to restart his or her life. Like, parang there's this chance na gawin yun. That kind of thing. Karma. That's the strongest energy that I got from here. Very clear message coming from the universe right here, from the divine, from the spirits, the angel guides right here. Karma it is. You know that karma? Karma is present all the time. Every day. Yan, no? What is karma? If you give out something good, anong babalik sa'yo? Good karma. If you give out something which is negative or something bad, or it's gonna hurt other people, okay, it's bad karma. Okay? And what it will reflect or bounce back to you is a bad karma as well. Everything, okay, everything is energy and everything that you do, okay, ay may equivalent na karma. So the energy that I'm getting from this one is very clear. I do pick up that karma is really present in this reading. And I do pick up that this is something here that you do not see coming. So let's keep moving. But I'm not getting that this is your karma. It's someone else karma right here. And that you are a medium for this karma na maganap at mangyari. So let's place all the energies first. I see. So yeah, the message is very clear. Yun ang nakikita ko rito mga mahal. Mhm. Ten of air. Oh, ouch. Alright.
So yeah, hi and hello new subscribers. By the way, my name is Yan. Welcome, welcome. At sa returning subscribers, maraming salamat sa patuloy at wala ninyong sawa na pagsuporta sa akin dito sa channel na to. So yeah, wala tayong gender dito, of course, just take how this resonates with you guys. At syempre, no, timeless din ito. So pwede nangyari na to sa iba, no, at nangyayari ngayon sa kasalukuyan at mangyayari pa lang or isang prediction para naman sa iba sa inyo. Pero yun nga, no, you can flip those if you want. Pero nakikita ko rito, no, na malaki yung role mo rito, no. Your role right here, ikaw ang napili rito na maging isang main character sa buhay ng isang tao upang matupad ang karma ni ito. So, yan, no. So, whatever the case may be, uulitin ko, karma is everywhere. What you give out to the world will also comes back to you. So, yeah, I do see right here that this is not your karma, pero meron ka ritong role, meron ka ritong kailangan na gampanan na isang significant or special na karakter, no, upang masagawa itong karma na to, no, sa buhay ng isang tao rito. This person is someone here with the Three of Swords energy or Three of Air, Queen of Cups energy, High Priestess right here. This person did something from the past and I do pick up that it is not with you, not involving you, but with other person. Okay? So, nakasakit siya rito ng damdamin at malaki ang betrayal na ito. So, pwedeng ito ay may kinalaman sa third party, no? Na sitwasyon, which is tao. Pwedeng trinidor niya yung tao rito na nagmamahal sa kanya ng lubusan, nagpakita ng sobra ritong pagmamahal, oras, panahon, effort, no? At nakita ko, alam mo naman, everything is karma. And the universe notices every little detail that human being does, no? So, whatever the case may be, nakikita ko rito, no, na hindi ito nakalusot, no, sa paningin ni universe, no. That's why I'm always telling you guys, no, since the beginning na sinimulan ko tong channel na to, there's this big scale, malaking timbangan, no, kung saan mga babes, no, kailangan manatili itong balanse dahil kapag hindi ito balanse, no, mangyayari, tatabingin, no, at hindi magkakaroon ng pantay, no, na na judgment or whatever it is. Okay? So, anong nangyari rito, no? Ang timbangan nitong person na to, no, ay hindi balanse. Nag-cause siya rito ng major heartache or heartbreak, no, with someone na walang kinalaman sa'yo. So, it has something to do sa kanyang past. Pwedeng past lover niya yun, past person, no? And I'm picking up that that person right here extremely gave this past lover na yun, no? Binigyan itong person na to, no, na makaka-receive ng karma ng pagmamahal na hindi niya na-receive ever sa kanyang life. So, ibig sabihin, sobrang minahal siya ng person na ito, no? Pero nagawa niya pa rin talikuran yung tao na yon na sobrang nagpakita sa kanya ng pagmamahal. I do repeat, this is something here very direct. This is not your ex, but this is someone else ex na nasaktan at trinador niya ng sobra. And karma is hunting this person here. Okay? And what I'm seeing right here, it's bad karma. Okay? But, you know, mga babes, sometimes we do not really understand and hindi naman natin kailangan talagang intindihin, no? Why things supposed to happen. Pero lahat titingnan natin, no, na ang malaking balanse na yun, no, ay para rin sa ating kabubuti at kabutihan. Universe right here won't hurt us, okay? Pero kailangan nila tayong i-direct sa kung saan talaga tayo dapat mapunta. So this someone here that you're dealing with or na makakadil nyo pa lang or nakadil nyo na, no? Nakita ko rito, no, na meron siya ritong nagawa, no, to someone na sobrang nagmahal sa kanya ng sobra. And it's a bad karma because it has something that he or she kailangan niya, no, na i-pay ang debt na yon. No, yun ay isang utang. Okay? So whatever the case may be, ang kapalit naman yan ay spiritual lessons na kailangan niyang matutunan at matututunan niya yon sa'yo. Yan, no? So, paano naman ako nasali dyan, Miss Yan? Yung makinalaman ko dyan, kumakain lang naman ako dito.
So, sa nakikita ko rito, I do not know, but this appears to me as somewhat personal. But since this is something here, no, na meant na maiparating dito, no, ngayon sa ating reading, no, I will still tell this to you guys, okay? Resonate man kayo or hindi kayo resonate or posibleng para sa'yo to, pero hindi pa to nangyayari kasi pwedeng ito ay isang prediction sa hinaharap. Ang role mo rito has something to do with ikaw yung mamahalin niya. Ikaw yung susunod niyang mamahalin rito ng totoo at seryoso, pero with the 4 of air energy, temptation right here, 3 of water energy, ikaw to ni hindi mo yun maibabalik or marireciprocate sa kanya. 2 of air energy, 6 of water energy, 10 of air. Okay? Hindi mo siya sasaktan dahil magkakaroon ka ng third party. Hindi ganun yung nakikita ko rito. No? Hindi mo kaya siyang patuloyin sa puso at buhay mo. Yun yung energy. Kasi sa nakikita ko rito, either kasal ka na or may iba kang minamahal, no? Or hindi mo talaga siya kayang mahalin, ever. Queen of Earth energy, love, 4 of fire. Pero ikaw yung gustong-gusto niya rito, no? Na makasama. See? Very clear, very direct message right here. This person could possibly do not know what is the real meaning of love before, no? Noon, 'di ba? So whatever the case may be, this person will eventually found the real meaning and understand deeply the real meaning of love sa pamamagitan mo. Pero, hindi mo siya kayang tingnan sa kung paano kanya titingnan o tinitingnan ngayon. Itong tao na to, no, ay meron siya rito na parang malakas, no, na energy, na strong, intense, binibigay sa akin rito na sobrang gustong-gusto kanya na makasama sa kanyang buhay. Gustong-gusto niya maging parte ka ng kanyang buhay. Gustong-gusto niya rito, no, na maging isa kayong dalawa, no, at maging parehas kayo ng nararamdaman. Ngunit, ikaw ang kanya ritong karma, hindi mo yun maibibigay sa kanya. Sapagkat yung iba sa inyo ay meron na ritong ibang minamahal, tinitingnan, tinatangi, pwede may iba kayong gusto, or meron na kayo ritong kasal na kayo, or merong iba sa piling ninyo, or walang iba, pero hindi mo siya kayang mahalin, kagaya ng ibibigay niya or ibinibigay niya na ngayon sa iyo. So nakikita ko rito, no, mukhang unti-unti niya ritong maiintindihan, no, ang ibig sabihin ng pagmamahal, no, na sinayang at binaliwala niya, na ibinigay, parang ang nangyari mga mahal, no, you should put your shoes into other people's shoes for you to be able to understand why are they reacting like that, why are they feeling like that, and now this person will definitely understand how that past lover niya na naramdaman nung tao na yun, nung tinalikuran at remedor siya, nung iniwan niya yung person na yun, siya yung makakaramdam nun sa pamamagitan mo. I don't know why the universe chose you to be a part of this, but you will play this special role in this person's life. Okay, so wag kayong mag-isip na, "Ayoko miss yan, hindi ko kayang manakit ng ibang tao," ganyan mga babes, 'no. So, mga babes, okay, so hindi naman sa parang puppet tayo, 'no, ni universe, or hindi naman na parang ano tayo, 'no, sunod-sunuran sa mundo. Pero this something here is isipin mo na ikaw yung gigising, 'no, at magpapabuhay ng kamalayan niya, no? Like, you will be the one who will redirect this person's path, okay? It's like, you are like alam mo yun, no? You are like an angel na mag-guide sa kanya rito, papunta rito, sa kung saan talaga siya dapat na mapunta. May mga bagay na kailangan tayong matutunan in a hard way, okay? So, itong tao na to, alam niyo dati, mga babes, no? Dati, naabutan namin yun, pinapalo kami ng teacher namin, okay? Pero after namin paluin, natututunan namin, or yung parents na lang natin, pinapalo tayo ng parents natin. Pero after na nun, di na natin ginagawa yung mali natin. No? Sometimes we need to cry. We need to get hurt. Okay? For us to be able to understand. Okay? Na mali yun, hindi natin dapat gawin, hindi natin dapat ulitin yung same mistake. 'Di ba? So, I do not know kung ba't ikaw yung napili rito, no? Siguro kasi masyado kang pakalat-kalat diyan, wala ka rin masyadong ginagawa.
Charot, no? Ayan baka may ano na naman dyan sabihin, miss yun yung joke mo naman, no? Joke nga, 'di ba? Life is already serious itself, mga babes, no? Joke lang yun, masyadong dibdibin, no? So, ibig sabihin, mga babes, no? Espesyal ka, okay? Isa itong parang oportunidad na may nakita ritong something sa inyo, si universe, kaya niya kayo napili. Yun po yun. Okay? Ibig sabihin, mga babes, no? Espesyal kayo rito kung saan kayo ay meron ditong para kayong agent or may role kayo, no, natuto pa rin. Okay? At nakikita ko na kung ano man yung role natuto pa rin ninyo, no, para yan sa kabutihan ng ibang tao, no. At dito kasi, nakikita ko kasi na very direct kayo, ayaw niya rin kasi lukuhin yung sarili ninyo. So, kung itong tao man na to ay magpahayag ng damdamin at emosyon para sa'yo, nagpapakatotoo ka lang. So, nakikita ko no, na talagang i-reject mo siya at hindi mo siya paaasahin or hindi mo siya papapol. So, kung sino man siya, no, nakikita ko rito na ikaw kasi mapagmahal ka, yan, no? Mapagmahal ka na parang medyo parang firm ka, no? Hindi naman sa parang mataray or masungit ka, no? Or ganun. Pero, nakita ko dito na pagdating dito sa pagmamahal, no? May puso ka talaga at meron ka talagang natatangi na parang gusto, no? Parang may potential ka, no? Na parang gusto ng mga lalaki or gusto ng mga babae, no? Na meron sa kanilang partner. No? At kung ano yun yung parang pinakagusto niya sa isang partner. Pero, nakita ko na makikita niya yun sa'yo. Pero gayon pa man, no? Nakikita ko rito na mas titindi rito yung pagnanais niyang makasama ka dahil marami pa siya rito matutuklasan ng mga magaganda patungkol sa'yo, no? Pero hindi ka available dahil hindi mo siya kayang mahalin at dahil meron ka ng ibang minamahal. Okay? Meron or wala ka man ritong minamahal, hindi mo yun kayang ibigay sa kanya dahil hindi yun ang sinisigaw at tinitibok ng puso mo. Isa kang instrumento at huwag mo isipin na makakasakit ka ng ibang tao, no? Dahil may plano si universe para sa taong ito, no? Isipin mo na isa kang anghel or isa kang earth angel, no? Na meron ditong isang magandang hangarin, no? Upang mailagay sa tamang pathway ang isang tao rito na naliligaw ng landas, no? I'm seeing this person in the future na mabubuhayan siya rito ng loob at mag-move forward siya also because of you. Okay? Parang ikaw yung gigising sa kayo na, oh! Ganun. Ikaw yung gigising sa kanya at gugulat sa kanya rito, no? Pero ang maganda, mailalagay mo siya rito sa tamang pathway. So, yun nakikita ko dito mga babes. Ayan na wala kang kinalaman dyan. Yung si universe ang may ano niyan. Di ako yung naglagay sa inyo sa role na yan, mga mahal, no? So, yan, no? Para sabihin ko sa inyo, just take how this resonates because this will not resonate with each and every of you. Pero yun nga, no? Nakikita ko rito na kung ikaw man to, this is someone here, no, na baka meron dyan sa buhay mo na hindi mo siya kaya rito na mahalin kahit anong gawin niya. It is because, baka maaring ito na yung reading na para sa'yo. So, thank you so much, honey! Sarang ngayon, Love and Light Collective. Annyeong!